May masamang balita na naman po dito para sa mga supporters ni Digong, sa mga DDS, lalo na po kay Digong mismo. Talagang tama yung kasabihan mga kababayan. When it rains, it pours. Yan lang po, kalalabas lang na balita. 5:32 a.m. July 6, 2025. Published ng Philippine Daily Inquirer. Ang sabi dyan mga kababayan, all 18 ICC judges junk Duterte plea as wrong, untenable, and dilatory. Yung mga actions mga kababayan ng kampo ng mga Duterte, lahat dilatory, delaying tactics. Kahit dito si Sara po, dilatory din po sa impeachment trial, gustong ipa-dismiss. Gustong ipa-dismiss na walang trial. Yung ganyang kaso sa impeachment court ng Senado. Imbis na i-post nila mga kababayan yung trial mismo para kung wala siyang kasalanan, ma-acquit na siya. Di ba? Ang gustong mangyari po, i-delay. Yun din si Digong. Sa kaka-delay nila nito mga kababayan, sa kaso ni Digong, baka talaga hindi na makalabas si Digong. Kasi hahaba po yung trial. Kasi lahat delaying tactics. Ang ginagawa ng kanilang abogado, hindi po umobra yung kanilang strategy sa mga ICC judges. Binasura agad mga kababayan. But before natin pag-usapan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Tapos doon sa kwento mga kababayan na diniscuss natin kahapon, yung sabi ni Elizabeth Semirman, dating asawa ni Digong, butot balat na daw si Digong. May nag-react po na DDS, hindi siguro masyado naintindihan kung sino yung source na nagsasabing butot balat na si Digong. Hindi niya yan totoo, galingan niya ako doon. Ang tanong, kung galing ka doon, inaakusa ako po na spreading fake news. Kung galing ka doon, nakapasok ka ba sa detention cell ni Digong? Kasi ang allowed doon, yung immediate family. Asawa or dating asawa, tapos mga anak. Pag hindi ka kapamilya ng mga Duterte, you're not allowed to visit personally kay Digong. So yan ang tanong natin. Baka nakwentuhan ka lang po, tapos inaccuse na ninyo ako na spreading fake news. Kung spreading fake news ako, hindi totoo na butot balat na si Digong, ang ibig sabihin, propaganda lang yon. Ang source mismo, si Elizabeth Semirman, yung asawa. So tama yung suspetsa ng mga netizens na paawa effect man lang kung hindi totoo. Lalong napasama. Ang source mismo na nagsabi na butot balat, si Semirman po, si Elizabeth Semirman. Yan o, report ng Abante News. Yan o. Abante Radyo. Dating Esme na alarma, Digong butot balat na sa kulungan. Tapos i-accuse ninyo ako na spreading fake news. Ang source natin mismo, mainstream, as published ng Abante News. At saka napanood ko yung statement nito, yung video mismo. Yun ang sabi ni Elizabeth Semirman. So kung fake news, hindi ako ang fake news. Ang fake news si Elizabeth Semirman. Lumalabas, paawa effect nga kung hindi totoo. O di ba? Kasi daw ang kwento ni Elizabeth Semirman, okay naman siya. Kaya lang butot balat na kasi hindi makakain ng maayos. Si Digong, yan ang sabi niya, lalo pang pumayat si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Halos 4 na buwan simula ng nakulong ito sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague. Ayon ito sa dati nitong asawang si Elizabeth Semirman. Sa isang Facebook post nitong Sabado, Hulyo 5, ibinahagi ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang salaysay ni Semirman sa nakaraang pagbisita niya kay Duterte sa ICC Detention Center. Binanggit ni Semirman na bagamat maayos naman ang kalusugan ni Duterte, malaki naman ang ipinayat nito at halos butot balat na
lamang ang makikita sa katawan. He is okay, but he is so thin, skin and bones. Saad ni Roque tungkol sa sinabi ni Zimmerman. Binanggit pa ni Zimmerman na kahit matanda na at mabagal gumalaw si Duterte, hindi pa rin umano ito umiinom ng maintenance medicine. He is healthy but as an old man, may na maglakad. O ito yung sabi ni Harry Roque, ulat ni Miss Elizabeth Zimmerman mula sa The Hague. Masaya na nakita ni Miss Elizabeth Zimmerman si dating Pangulong Duterte. Ayon kay Miss Zimmerman, maayos ang kalagayan ng dating Pangulo, ngunit mapapansin ang pangangayayat nito. He is okay but he is so thin, skin and bones. Wala na raw iniinom na gamot si Tatay Digong. He is healthy but as an old man, mahina na maglakad. Para kay Tatay Digong, mainit na sa the Netherlands. Panonood ng telebisyon ang pinagkakaabalahan ni Tatay Digong sa loob ng kulungan. Kinumusta ni Tatay Digong kay Miss Zimmerman ang Davao City pati na rin ang acting mayor na si Baste Duterte. Mensahe ni FPRRD sa mga Pilipino as Duterte Street, you go home. Thank you for your support. I am okay. Nagpapasalamat din si Miss Zimmerman sa suporta ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Miss Zimmerman, he is happy but he does not want to bother. Yan post mismo ni Harry Roque kahapon. So kung nina-accuse ninyo ako ng fake news, hindi totoo na butot balat na si Digong doon sa detention center niya sa Dahig. So ang ibig sabihin ba, nagsisinungaling si Elizabeth Zimmerman as reported by Harry Roque? So parang sinasabi lang ninyo, propaganda lang ito para kaawaan siya, paawa effect, o di lalong napasama. Yan kasi, before po kayo na mag-react sa ating mga commentary, analysis, titingnan na ninyong mabuti muna kung sino yung source natin at kung ano yung sinasabi. React kasi kayo ng react na hindi nag-iisip. So backfire sa inyo. Madaling sabi, hindi totoo. Huwag paniwalaan na si Digong lalong humina at butot balat na. So sabihin natin, nasa mabuti siyang kalagayan. Anyway, sinabi niyang okay. At hindi totoo na nangayayat siya. O ngayon, doon sa sinabi ni Digong na don't bother him. Yun din yung sinabi kay Pulong. Kalimutan na daw ninyo siya. At yung mga sige rally doon sa harap ng Dahig, umuwi na daw kayo. So dapat, kung talagang mahal ninyo si Digong, tigilan ninyo ang pagrarally doon. At sundin ninyo ang sinasabi. Lalo na si Atty. Roque, umuwi ka na daw. Bakit hindi ka pa umuwi? Sige pang marcha-marcha doon mga kababayan ni Atty. Harry Roque. Yan sila na lang po. Mga Pinoy sa Dahig nagsagawa ng Unity Walk para kay PRRD. Ayan ang galaw ng camera. Ayan bring him home daw. Bring him home. Umuwi na daw kayo, sabi ni Digong. Walang mangyayari. Denied yung mga plea nila, mga kababayan. Lahat ng 18 judges, hindi pumabor sa plea. Walang mangyayari po sa mga rally-rally ninyo. All 18 ICC judges junk Duterte plea as wrong, untenable, and dilatory lang. Yan ang latest ngayon. Yung may relasyon pala to, na-report na natin ito mga kababayan. Duterte's plea to disqualify 2 of the judges hearing his crimes against humanity case because his arguments were incorrect, mali, legally untenable, and may cause delay. So ayaw nila ng delay, mga kababayan, sa trial. Hindi tulad ng mga senator judges ni Sara Duterte sa impeachment case. Gusto nila madelay ng madelay. At ang intention, mga kababayan, dismissal of the impeachment case. Walang ganong mindset po. Ang gusto ng mga ICC judges, mas mabilis, mas okay. Kasi kung halimbawa mahina ang kaso, ang ebidensya sa kasong crimes against humanity, nabubulol-bulol ako.
Pasensya na kayo, minsan nagkakabulol-bulol po tayo, hindi ko maintindihan. Normal man siguro yan, kahit sa mainstream po, sa newscast, and mga interviews, kahit nga yung ating Pangulo, nagkakabulol-bulol. Di ba? Anyway, kung halimbawa, ay na yung kaso sa crimes against humanity, napapabuka, o di absuelto si Digong, o di ba? Mas mabuti para makauwi na siya rito. Yan po ang intensyon ng mga judges ng ICC. Dapat ganun din dito sa Pilipinas. I-expedite ang trial sa kaso. Justice delayed po, justice denied. Di ba? Yun ang ayaw po ng mga ICC judges. That is incorrect. Hindi tama. Legally untenable. Meaning, yung position or claim ng defense, hindi niya uobrayan in a court of law. O, di ba? So sabi dito mga kababayan sa balita, in a 13-page ruling dated July 3, the ICC said the decision on the disqualification plea was reached by the plenary of judges as required by the ICC rules consisting of 18 judges. Lahat pala sila po, unanimous, elected by the Assembly of States parties, composed of 125 countries excluding the Philippines and Burundi under the Rome Statute that created the ICC. So makikita mo, yung mga judges ng ICC po, world class, matitino, impartial sila. Kung ano yung tama, yun ang ginagawa nila. Kasi tama naman po na dapat wag ma-delay ang trial. Kasi matanda na si Digong. Kung hindi pa bibilisin, baka wala pang judgment mismong sa bibig ni Digong. Madaliin na niya ninyo, now na. Baka niya mamatay na ako, hindi pa ako maimbestigahan ng ICC. So yun na mismo ang statement ng dating Pangulong Digong. Kaya kung yun mismo ang posisyon, hindi natin maintindihan kung bakit kayong mga DDS, hindi ninyo pinakikinggan mismo ang sinasabi ng inyong leader. Dapat sundin ninyo. Sabi ni Digong, umuwi na kayo. Do not bother, do not worry about me. Yan mismo sinabi kay Pulong. Matanda na anya ako, kalimutan na ninyo ako. Di ba? Anong paman, sabi ko nga si Digong na naranasan na niya yung mga sarap sa buhay. Talo pa nga si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, siyam lang yung girlfriends. Si Digong, 13. At mahaba yung buhay ni Digong, 80 anyos. Di ba? Inabot niya yung 80 anyos. Si Dr. Jose Rizal nga po, 33, firing squad yun ang inabot. Si Digong po, walang death penalty po. Huwag kayong mag-alala. Walang sentensyang death penalty sa ICC. Kumbaga, makukulong siya habang panahon kung alimbawa mapatunayan na siya nagkasala talaga for crimes against humanity. So, pwede ninyong bisitahin habang buhay. Sabi nga ng mga nag-react, mamaya basahin ko yung mga reaction. Tama yung mga reactions nila. Butot balatan niya, nag-aalala na kayo. Yung mga victims niya ng crimes against humanity ni Digong, lahat nakalansay. Tama po. Di ba? Masyado kayong madrama. Si Digong nga, unbothered, ayos lang sa kanya. Sabi mismo ni Zimmerman, he's okay. Nangayayat lang kasi hindi siya sanay na walang nag-asikaso sa kanya. Nag-iisa lang siya. Tapos doon sa pagkain, comfort food, hindi na niya makain yung mga dati niyang kinakain dito sa Pilipinas. Sure man lang yun. Kunting adjustment lang, babalik uli yung sigla ni Digong. Lalo't laging magbibisita yung mga girlfriends niya doon. May mga pumunta doon. Kaya lang, inaaway ni Kitty Duterte, yung bunso niya. Yung sinasabi ni Marlicang si Alpotera. Yun ang vitamina ni Digong, yung maraming chicks. Proud na proud si Pulong. So, anong problema ninyo? Hindi nagpo-problema. Yung pamilya Duterte mismo, pangiti-ngiti pa si Zimmerman. Ang masyadong affected si Hanilet, kaya lang sinupalpal si Hanilet ng pamilya ni Digong. Dahil
nilagyan ng karatula, tarpaulin, yung old house nila for sale na. Hindi pumayag si Digong. Nabigla yung pamilya mga kababayan na for sale na yung bahay, old house. You see? Tapos sabi pa nga ni Digong, doon sa mga To All the Girls I Love Before niya, na maghanap na daw ng mga bagong boyfriend. Kaya lang dapat maraming laman yung ATM. O, di ba? Umanap ng galante na mga bagong boyfriend. Yan yung report ng Philstar po. Duterte tells 13 girlfriends, get new boyfriend. According to his son, Davao City Representative Paulo Duterte, the ex-leader has a message for all the women in his life. To all his girlfriends, I know there are 13 girlfriends in Davao. Sa Davao lang yun, ha? Look for another boyfriend with plenty of credit cards pala in the ATM. Credit, tama, credit cards, ATM. That's what he said. Veronica, Duterte's daughter with Hanilet Avancenia, recently called out on social media a woman allegedly pretending to be his romantic partner in order to gain access to him in prison in The Hague. Hindi man pinangalanan ni Kitty Duterte yung babae. All of these fine ladies touch the life and heart of my father. No one is above or below the other, including my mother, Elizabeth Semerman. It is what it is, Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte said in a social media post. Proud sila po na chick boy si Digong. Di ba? Ayan, sabi ko sa inyo, nag-aalala kayo kay Digong. He lives the fullest and just like a king na maraming chicks. So, naranasan niya yung lahat ng sarap sa buhay. More than sa sarap sa buhay na dinanas ni Dr. Rosie Rizal kasi siyam lang yung chicks ni Dr. Rosie Rizal at maaga siyang namatay kasi firing squad. At si Digong walang firing squad sa ICC. Walang death penalty. Kaya napakapalad ni Digong kasi kung totoo yung kwento ni Elizabeth Semerman na nangayayat siya, at least may balat pa siya. Botot balat lang. Pero yung mga victims, mga kababayan, ng crimes against humanity, lahat ng kalansay, naintindihan na ninyo, mga DDS. So sabi dito sa balita, but in the case of Duterte's plea, the plenary of judges unanimously decided that there were no grounds that trace actual, no reasonable apprehensions of bias against judges Rain Adelaide, Sophie Alapini Gansu of Benin, and Socorro Flores E. Liera of Mexico. Bilang judge anya ng pre-trial chamber, they issued the authorization decision pursuant to Article 15.4 ng Rome Statute, which provides for the power of a pre-trial chamber to authorize an investigation proprio moto if it considers that there is a reasonable basis to proceed with an investigation in that the case appears to fall within the jurisdiction ng korte. As a background, Duterte sought the excusal of Alapini Gansu in Flores because of their previous rulings. Yun ang punto ng defense. Dahil sila yung humawak ng previous rulings on Duterte's earlier petition questioning the ICC jurisdiction because the Philippines withdrew from the Rome Statute noong 2019 when the ICC started investigating the charges against him while he was still president. So ang sinasabi ng defense, hindi pinaboran si Digong sa unang petisyon, sa pre-trial. And then kung sila pa rin ang kasama sa mga judges, hindi na kami makakaasa na papabor pa yan sa amin. Kaya pinitisyon nila na mag-inhibit. Binasura ngayon ng ICC unanimously. 18 judges ang bumoto
O di ba, mga kababayan, nakikita na ninyo ang mga pangitain. Sunod-sunod na bukol ang natatanggap ng defense. Laging deny po. Now, makikita na ninyo yung tinatawag the writings on the wall. Mene tekel o parsin. Tinimbang ka ngunit kulang, and your days are numbered. So, the charges that were filed against Duterte covered a period starting from when he was mayor of Davao City until the time the Philippines withdrew from the Rome Statute. Duterte did not include presiding judge Julia Antonella Motok of Romania because she was not yet part ng pre-trial chamber when it ruled on the jurisdiction appeal. But the plenary of judges ruled that there are no grounds anya to doubt their impartiality in the current case in none of the criteria established. The judges considered that the proposition of the applicant is incorrect, hindi tama siya, and legally untenable, and has the potential to cause delay. Sabi po sa document, they noted that when pre-trial chamber 1 in a former composition addressed the issue of jurisdiction in the situation in the Philippines, it did so in accordance with its duties and limited mandate under Article 15.4 ng statute without prejudice to any future determinations on the same issue, it further states. So another bukol ito sa mga Duterte. Nakita na ninyo. Sabi ng mga netizens, junk or approve, always the lawyer is the winner. Sabi ni Althea Smith, meanwhile in the Philippines, Senate has 18 senators are pro-Duterte. Sabi ng isa pa, si Mohalidin, what a wise move for Duterte. He knows he cannot disqualify but he can stop the possibility of bias judging. Sabi ni Bobby Dainla, malaking pagkakamali, plea to disqualify, can create uncertainty about the case outcome and potential undermine the court authority. Sabi ni Ricardo Reyes, Attorney Kaufman, do you think court in ICC is the same in the Philippines? Our court is blindfolded, but one eye is open and see the color of money. Sabi ni Mang Ortiz, his standard tactics not working, his lawyers. Sabi ni Michael Tansinko, Pinoy judicial tactics not working for international court. Why I am not surprised. Sabi ni Carla Iko, thank you ICC. Sabi ni Belia Del Monte, for the Filipinos who acknowledge that justice be served, ICC where justice is neither bought nor sold. Sabi ni Evangeline Pascual Quaresma, let justice prevails to all EJK victims. Sabi ni Antonio Prado Resurrection, it's unanimous, an indication that RRD should expect nothing more, nothing from ICC except conviction. Sabi ni Irene Pisaldo Bingayan, all attempt denied. Sabi ni Arjin AB, good decision. Sabi ni Joby Reyes, play Celine Dion's It's All Coming Back to Me Now. Sabi ni Choi Orlando, the reason is simple, ICC do not acknowledge motion of inhibition unless it is voluntary action from the concerned judge. Why did Kaufman forget this? Or just to show that he is doing something? Sabi ni Rose Santos, 18 ICC judges forthwith proceed to the ruling and impartiality, whereas 18 Philippine senator judges busy on delaying and protecting the corrupt with impunity. Kaya siguro dapat ilabas na rin yung warrant of arrest mula sa ICC para mawala na po yung impluensya dito po sa Pilipinas, pati mga senador natin, para ng mga robot na disusi.
Hindi na nag-iisip ng maayos po. Sinalaula pati yung Senado. Sinira po yung pangalan ng Senado. Saan ka nakakitang senator dyan? Siya na yung nagmo-motion to dismiss. At tinaknowledge niya, no? Pinayaan na mangyari ni Chis Escudero na isa ring abogado. Kaya lalo ninyong pinalalagas yung kaso ni Digong sa ICC. Lalong maniniwala yung mga ICC judges na talagang malawakan niya ang impluensya ng mga Duterte sa Pilipinas. Patian niya Senado, yung mga senator judges niya, hindi na matino yung pag-iisip. Lahat nagpapakita ng partiality laban sa akusado, yung anak ng dating Pangulo na Vice Presidente. You see? Sabi ko sa inyo, yan ang mga ginagawa ninyo dyan sa Senado. Hindi man yan nakakatulong. Kung gusto ninyo, tingin ninyo, makakatulong yan kay Digong o kay Sara, ay lalo ninyong pinalalakas yung kaso ng mga complainants na walang ustisya dito sa Pilipinas. Kaya dinala nila yung kaso sa ICC. You see? Ito yung post ng PDP Laban. Sabi dyan, Kaufman Islam's Conti over gossip. Attorney Nicolas Kaufman, Islam Attorney Cristina Conti for spreading gossip in allegations on the case of the former president before the ICC, emphasizing that the judicial process must be respected by all parties. Yan si Kaufman. As I said, respect the judicial process. A lot of gossip, a lot of allegations have been made, especially by people like Attorney Cristina Conti, that the supporters of former President Duterte are threatening witnesses or trolling judges. That is simply not true. Just respect the judicial process. Anong hindi totoo na mismong yung mga judges binabas ng mga DDS trolls? Kaya nga, imbes na makatulong, ayan tuloy, yung mga petitions ninyo reject. O diba? Ituloy lang ninyo ang pagtotroll. Pagkatapos yung mga rallies ninyo sa ibang bansa, kung saan si Sara mismo yung pangunahing bisita, ituloy lang ninyo, araw-arawin ninyo. Tingnan natin kung maganda ang epekto sa kaso ni Digong at ma-pressure ninyo ang mga judges sa panawagan ninyo na bring Duterte home. Diba? Tingin ko, lalo mga kababayan, i-deny yung mga petitions ninyo, mga request ninyo, lalo yung interim release kay Digong. Nakita ninyo? Pati yung Australia, Belgium, ang sabi ni Sara, hindi man daw sila nag-request. Hindi nga nag-request, wala pang request, denied na. O diba, mga kababayan, anong ibig sabihin yan? Tapos ito ngayon yung latest, ginank yung plea ni Digong kasi mali, untenable, and dilatory. O ngayon, si Bato, pinaganda na po ni General Torre, may contingencies na po in place. If ICC issues warrant versus Bato, yan po yung sabi ni General Torre. Sabi ni General Torre, obviously we are also making contingencies na pag nangyari nga ganito at ang ating gagawin. Pag may nangyaring ganon ang ating gagawin. Torre refused to go into detail, saying the government would make decision when necessary. We'll just cross the bridge when we are there, sabi po niya. It's really something that has to be acted upon. Pag nandyan na, okay, we'll make decisions at as it comes. So malapit nang makasama ni Bato si Digong. Baka hindi na ito makamotion to dismiss si Bato. At malamang kasama si Bongo. Kasi sa report po ng Vera Files, kasama sila sa mga kinasuhan sa ICC. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas, or Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax namin. May bagong packaging po. Firming and lifting cream. Mainam po ito sa paninigas ng mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product na binibenta namin online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by actress Maritoni Fernandez, isa pong cancer survivor. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. For your inquiries and orders, contact lang ninyo po yung aking message ninyo, yung aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, contact ninyo si Madam Eileen Rosales, nakabase siya sa Amerika. Eileen Closet po yung kanyang page sa Facebook. Yan po siya, mga kababayan.